Sa isang bahagi ng Manila Bay, matatagpuan ang mga balsa na nagsisilbing tirahan ng ilan sa ating kababayan. Karamihan sa kanila, napadpad at nanirahan doon dahil sa kahirapan. Sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan, hinatiran sila ng tulong, pangunahin na ang pagkain. Sumama riyan si kapatid na Regine Angeles. Panoorin po natin to. Sa Manila Bay, may mga balsang palutang-lutang. Pero hindi ito pangkaraniwan. Dahil ang mga balsang ito, nagsisilbing tirahan ng ilan nating kababayan. Narito kami ngayon sa Parañaque kung saan babiyahe kami ng ilang minuto mula dito sa Pantalan papunta doon sa mga balsa kung saan nakatira ang mga kababayan natin. Maayos yung panahon ngayon, hindi katulad ng mga nakaraang araw dahil sa bagyong Christine, kaya maaliwalas po yung pagbiyahe namin papunta doon sa mga balsa. So, nandito na yung mga bahay nilang balsa. Kabilang sa mga nakatira rito ay ang pamilya ni Mang Crispin. Gaano na po kayo katagal dito? Wala na po ma'am, mga 10 years na po. Kamusta po ang buhay dito? Ay, mahirap po ma'am ang buhay dito. Mas lalong ganyan po masama ang panahon. Lagi pong laban. Sa alon, sa hangin. Kasi pwede kaming sirain, buwagin yung pamilya namin. Naikwento po sa amin kanina ni Tatay Crispin na nabuo niya po itong balsang ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kawayan or ng mga kagamitan dito lang po sa dagat. Naipahagi din po niya sa atin kanina ng bagyong Christine, nahati po itong balsa nila sa dalawa. Wala po siya noon, nasa trabaho po siya at pagbalik na lang po niya, pamilya niya at yung mga anak niya ay nakikisilong po sa kapitbahay. At ginawa niya po ito ng paraan para mabuo po ulit. Ano pong kinabubuhay niyo dito, Tay? Dito lang po sa dagat. Bali, nangunguha po kayo ng isda or nagtatangong po Tahong. kayo? Tapos binibenta niyo po Opo, dyan? dyan po sa gulo. Araw-araw naman po meron po kayo. Hindi naman po araw-araw. Minsan, wala rin. Diyan na lang binubuhos? O, dito lang sir. Sa isang araw mo, minsan isang beses namin kumakain. Opo. Normal na po yun para sa amin. Oo na. Tanay namin. Mas maganda po kung nakakain kami 3 beses sa araw. Sa balsang ito na rin, isinilang ang kanilang bunsong anak. Yung bahay ko po ito, 6 na taon na po yan. 6 na taon. Sobrang kulit po yan. Tapos yung pangalawa niyo pong anak, 4 na taon po. 4 na taon. Tapos yung bunso Baby po po, kami. Isang buwan pa lang po. Isang buwan pa lang po. Ano pong mga pangarap niyo po para sa inyong pamilya at sa inyong mga anak? Marami po kung pangarap lang. Kaso wala namang kaya namang matupad. Siyempre po, pangarap ng isang tatay sa mga anak, mapaganda yung buhay. Kahit hindi lang kagaya nito. Sabay, pangarap lang, wala naman posible. Kasi nga nabuhay po ng asawa ko, bihira. Lalo ngayon, walang taong bihira po talaga. Eh ngayon, katulad ngayon na tagpuan niyo sa bulungan, dumidiskarte rin siya. Ganun lang naman po ang buhay. Maano lang po, makakain lang kami 3 beses kahit. Tsaka lagi namin iniisip talaga, di ba, wala kami ulam basta may bigas kami. So, iisa-isahin na po namin ang mga bahay po dito. At bibigyan po natin sila ng lingap. Hopefully, makatulong po ito sa kanila.
ngayon po ay meron po tayong sorpresa para po sa pamilya ni Tatay Crispin at ni Nanay Ashley. So meron po tayo, nakikita nyo po, meron po tayong mga delata, yung mga kailangan po nila sa araw-araw. Meron din po tayong gamit pang baby, katulad po ng mga bote, at syempre, gatas po ni baby dahil ilang buwan pa lang po siya. Meron din po tayong diaper, at higit sa lahat, ang pinaka-importante po, meron po tayong bigas. Ayan, Tay! Surpresa po namin ito para sa inyo mula po sa Lingap sa Mamamayan. Ay, masabi ko po, maraming po salamat sa lahat po na nagbigay ang tulong sa amin.